Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Arice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Tungkol dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yan kay Congressman Arice? Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Arice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Arice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Arice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano sinasabi sa pamahalaan, yung pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero sinasabi ni Congressman Arice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw ng mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Sila ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun ay ini-air niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, dahil maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na naglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil naglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating dala-dalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamemalang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya. Sorry. Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it? Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo.
Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA. But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ng mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos. Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Ang huli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo, na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at this on this particular point? Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpa-imbestiga. Wala namang magagawa ang Pangulo kung hindi pa-imbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo. Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness? Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan. Thank you. Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you. Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education or CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para maponduhan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services, at iba pang legal at aprobadong university development projects.